Nasa gitna kami ng ingay sa airport ng NAEA nang biglang humigpit ang kapit ng anak kong si Junjun sa aking braso. Nanginginig ang kanyang maliit na boses. At ang sabi niya, "Pa, wag po tayong uuwi ngayong gabi. May alam ako tungkol kay Mama. Wag po tayong uuwi." Bilang isang engineer, sanay ako sa mga numero at lohika. Pero sa tindi ng takot na nakita ko sa mga mata ng aking anak, mas pinili ko siyang paniwalaan. Kaya imbes na pumasok sa aming bahay sa Quezon City, nagtago kami sa dilim. Pumarada ako sa tapat ng aming gate, pinatay ang mga ilaw at tahimik na nag-abang. Ilang oras lang ang lumipas. Nakita ko ang sarili naming tahanan na nilalamon ng naglalagablab na apoy. May mga lalaking pumasok sa loob gamit ang aming sariling susi. Ang susing iyon ay sadyang ibinigay ng aking asawa, ang babaeng pinagkatiwalaan ko ng buong buhay ko. Kung hindi ako nakinig sa aking anak, baka naging abo na rin kaming dalawa sa loob ng bahay na iyon. Bago ko ituloy ang kwentong ito na magpapakita ng tunay na kulay ng aking asawa, gusto ko munang malaman. Saan po kayo nanonood ngayon? At anong oras na sa inyong lugar? Gusto kong malaman kung sino ang mga gising pa at nakikinig sa katotohanang nagligtas sa aming buhay. Malakas ang buhos ng ulan sa labas. Ramdam ko ang lamig na tumatagos sa bintana ng aking sasakyan habang binabaybay ko ang kahabaan ng kalsada pauwi sa Quezon City. Sa bawat patak ng ulan sa windshield, tila may bumubulong sa aking isipan. Isang bulong na hindi ko magawang balewalain. Si Junjun, ang aking bunsong anak. Naalala ko ang mukha niya kanina. Ang kaniyang mga mata ay puno ng takot. Hindi iyon ang takot ng isang batang nag-iinarte lang dahil ayaw matulog. Iyon ay takot ng isang taong may nakitang hindi dapat makita. Sa loob ng maraming buwan, ilang beses na ba akong kinausap ng bata? Maraming beses na. Pero anong ginawa ko? Palagi akong abala. Palagi kong sinasabi, "Junjun, mamaya na, may trabaho pa si Papa." O kaya naman, "Huwag kang malikot ang imahinasyon, anak. Matulog ka na." Ngayon, habang hawak ko ang manibela, tila nanunumbat ang bawat kilometrong nilalakbay ko. 1,000, 2,000, 5,000 piso na ang nagastos ko para sa bahay na iyon. Ipinagawa ko ang bawat sulok nito ng may pagmamalaki. Ako ang nagdisenyo. Ako ang pumili ng mga materyales. Akala ko nakagawa ako ng isang palasyo para sa aking pamilya. Pero bakit tila naging isang kulungan ito para sa aking anak? Napahinto ako sa isang pulang ilaw. Tiningnan ko ang aking sarili sa rearview mirror. Pagod ang aking mga mata. Pagod mula sa trabaho. Pero mas pagod ang aking kalooban. Dito ako nagpasiya. Isang desisyong alam kong magpapabago sa lahat. Hindi ako uuwi ng diretsyo. Hindi ako papasok sa pinto at magpapanggap na maayos ang lahat. Liko. Ipinihit ko ang manibela pabalik. Hindi ako uuwi sa Quezon City para magpahinga. Babalik ako sa bahay, pero hindi bilang ang may-ari na pagod at gustong matulog. Babalik ako bilang isang ama na naghahanap ng katotohanan. Habang pabalik ako, sari-sari ang tumatakbo sa isip ko. Naalala ko ang mga pagkakataong sinasabi ni Junjun na may naririnig siyang mga yabag sa gabi. Sinasabi niya na may bumubulong sa kaniya sa dilim. At ang asawa ko, si Maria, palagi niyang sinasabi na pagod lang ang bata, na baka dahil lang sa mga pinapanood niya sa telebisyon. Pero bakit parang may kakaiba sa boses ni Maria tuwing binabanggit ko ang tungkol dito? Bakit parang may itinatago siya? Nakarating ako sa aming subdivision. Pinatay ko ang headlight ng aking sasakyan bago pa man ako makalapit sa aming tapat dahan-dahan. Dahan-dahan kong ipinarada ang sasakyan sa isang madilim na sulok, sa tapat mismo ng aming bahay, pero sapat ang layo para hindi ako mapansin. Doon, sa loob ng sasakyan, namayani ang katahimikan. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang tibok ng aking puso at ang pagpatak ng ulan sa bubong ng kotse. Tik, 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 tila isang orasan na nagbibilang ng bawat segundong lumilipas. Pinagmasdan ko ang bahay na itinuring kong pangarap. Maganda ang arkitektura nito, moderno. Malaki ang nagastos ko rito, higit pa sa inaasahan ko. Pero sa gabing ito, sa ilalim ng madilim na langit, tila nagbago ang anyo ng bahay. Ang mga bintanang dati ay puno ng liwanag,
Ngayon ay tila mga matang nakatingin sa akin ng may pananakot. Naisip ko ang mga sinabi ni Junjun. Papa, may tao sa loob ng pader. Noong una, natawa lang ako. Sabi ko, anak, semento iyan, paanong magkakaroon ng tao sa loob? Pero ngayon, habang nakatitig ako sa pader ng master bedroom, kinilabutan ako. Bakit nga ba laging sarado ang mga kurtina kahit tanghali? Bakit laging may amoy ng kung anong hindi ko maipaliwanag tuwing uuwi ako ng gabi? Akala ko amoy lang iyon ng mga lumang gamit o baka dahil sa ulan, pero hindi. May iba pa. Maya-maya, may nakita akong liwanag sa loob ng bahay. Isang maliit na liwanag, tila mula sa isang flashlight. Gumagalaw ito sa bandang kusina papunta sa bodega. Bakit may gising pa sa ganitong oras? 12:00 na ng gabi. Tulog na dapat si Maria. Tulog na dapat ang mga bata. Pinagmasdan ko ng mabuti. Ang liwanag ay hindi nagmumula sa main switch ng ilaw. Hindi. Isa itong maliit na sinag na tila may hinahanap. Nanigas ang aking mga kamay sa manibela. Ang aking hinala ay nagsisimulang magkaroon ng hugis. May nangyayari sa loob ng bahay ko na hindi ko alam. Doon ko naalala ang isang insidente noong nakaraang buwan. May nawalang pera sa aking pitaka. Hindi naman kalakihan, mga 500 piso lang. Tinanong ko si Maria, pero sabi niya, baka nagasta ko lang sa gasolina o sa merienda. Pinabayaan ko na lang. Pero nitong mga nakaraang araw, laging kulang ang mga delata sa pantry, laging may bawas ang mga prutas sa mesa. Akala ko, malakas lang kumain si Junjun. Pero ang batang iyon, halos ayaw na ngang lumabas ng kwarto niya. Sa dilim ng aking sasakyan, nagsimulang pumasok ang mga tanong na kinakatakutan ko. Sino ang kasama ng pamilya ko sa loob ng bahay na ito? Ako ba ang nagpapakain sa isang taong hindi ko naman kilala? O baka naman may alam si Maria tungkol dito? Masakit isipin. Masakit isipin na ang taong pinagkakatiwalaan mo ay baka may itinatagong lihim sa loob mismo ng inyong tahanan. Pero kailangan kong maging matatag para kay Junjun, para sa katotohanan. Hindi ko namalayan, tumutulo na pala ang aking luha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagsisisi. Pagsisisi na binaliwala ko ang aking anak, na mas pinahalagahan ko ang trabaho at ang kagandahan ng bahay kaysa sa kaligtasan ng mga taong nakatira rito. Patawarin mo ako, Junjun, bulong ko sa sarili ko. Ngayong gabi, malalaman ni Papa ang lahat. Nanatili akong nakatitig sa bahay. Naghihintay. Nagmamasid. Ang bawat galaw ng kurtina, ang bawat anino na dumadaan sa bintana, ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa aking isipan. Isang anino ang dumaan sa bintana ng sala. Hindi iyon si Maria. Masyadong matangkad, masyadong malapad ang balikat. Sino siya? Doon, naramdaman ko ang bagsik ng galit sa aking dibdib. Ang bahay na pinaghirapan ko, ang bahay na binuo ko para sa aking pamilya, ay nilalapastangan ng isang estranghero. At ang mas masakit, tila may basbas ito ng katahimikan sa loob. Tumingin ako sa aking cellphone. Gusto kong tumawag sa pulis. Gusto kong sumigaw. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Kailangan ko ng ebidensya. Kailangan kong makita ng sarili kong mga mata kung ano talaga ang nangyayari. Lumipas ang isa pang oras. Ang ulan ay naging tila ambon na lamang. Ang paligid ay balot pa rin ng dilim, maliban sa iilang poste ng ilaw sa kalsada na nagbibigay ng madilaw na liwanag. Biglang bumukas ang pinto sa likod ng bahay, ang pinto na madalas naming hindi ginagamit. May lumabas na isang tao, nakasuot ng itim na jacket, mabilis ang kaniyang pagkilos, may dala siyang isang bag. Isang bag na tila mabigat. Sino siya? Saan siya pupunta? Muntik na akong lumabas ng sasakyan para habulin siya, pero may huminto sa akin. Isang pangitain. Ang mukha ni Junjun na nagsasabing, Papa, huwag. Bumalik ang tao sa loob ng bahay pagkatapos ng ilang minuto. Wala na siyang dala. Sino ang taong iyon? At bakit may susi siya sa likurang pinto? Ang aking isipan ay gulong-gulo, pero sa gitna ng kaguluhang ito, may isang bagay na naging malinaw sa akin. Ang desisyon kong bumalik at magmatiyag sa dilim ay ang pinakamahalagang desisyong ginawa ko sa buong buhay ko. Kung umuwi lang ako at natulog, baka bukas ay huli na ang lahat. Baka ang takot ni Junjun ay naging isang trahedya na. Huminga ako ng malalim.
Ang hangin sa loob ng sasakyan ay tila kumakapal. Alam ko, ang gabing ito ay mahaba pa. Marami pa akong dapat matuklasan. Pero handa na ako. Hindi na ako ang Liam na bulag sa katotohanan. Ako na ngayon ang Liam na gising. Ang Liam na handang protektahan ang kaniyang pamilya, anuman ang mangyari. Patuloy ang pagpatak ng ulan. Tik, tik, tik. Sa bawat patak, mas tumitibay ang aking loob. Sa bawat segundong lumilipas, mas lumalapit ako sa katotohanan. At ang katotohanang iyon, gaano man kasakit, ay ang magliligtas sa aming lahat. Dito sa dilim, sa tapat ng sarili kong tahanan, nagsisimula ang aking laban. Isang laban para sa aking anak. Isang laban para sa kapayapaan ng aming buhay. Hindi ko hahayaang mawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi ko hahayaang magpatuloy ang takot sa mga mata ni Junjun. Maghihintay ako hanggang sa sumikat ang araw, hanggang sa lumabas ang bawat lihim na nakatago sa loob ng mga pader na iyon. Dahil ang desisyong ito, ang desisyong huwag bumitaw, ang siyang magliligtas sa amin. Napakatahimik ng gabi. Isang uri ng katahimikan na nakakabingi, lalo na dito sa loob ng aking sasakyan. Nakatago ako sa ilalim ng malaking puno ng nara, pinagmamasdan ang sarili kong bahay mula sa malayo. Ang aking bahay sa Quezon City, ang pangarap na itinayo ko sa loob ng maraming taon, 12:00 na ng hating gabi. Sa mga oras na ito dapat ay mahimbing na ang tulog ng mga tao sa subdivision na ito. Pero ako, heto ako, gising na gising. Ang puso ko ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok, kabog, kabog, kabog. Maya-maya, may napansin ako sa dulo ng kalsada. Isang itim na kotse ang dahan-dahang lumalapit. Hindi ito nakabukas ang mga ilaw. Para itong isang multo na gumagapang sa dilim. Tumigil ang kotse sa tapat mismo ng aking gate. Sino sila? Bakit sila narito sa ganitong oras? Bumaba ang dalawang lalaki. Nakasuot sila ng itim na jacket at may mga sombrero. Hindi ko makita ang kanilang mga mukha, pero may kakaiba sa kilos nila. Mabilis sila. Sanay na sanay sila sa ginagawa nila. Inaasahan kong kukuha sila ng gamit para puwersahin ang lock ng aking gate. Inaasahan kong sisirain nila ang pinto, pero hindi iyon ang nangyari. Nakita ko ang isa sa kanila. May kinuha siya sa kanyang bulsa, isang susi. Ang susi. Ginamit niya ang susi para buksan ang maliit na pinto ng aming gate. Pagkatapos, dahan-dahan silang naglakad patungo sa main door ng aming bahay at muli ginamit nila ang susi. Bumukas ang pinto ng walang kahirap-hirap, walang ingay, walang pilitan. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo ko. Ang lamig na naramdaman ko kanina ay naging isang matinding init ng galit at takot. Ang susi na iyon, iilan lang ang may hawak niyon. Ako at ang asawa kong si Maria. Maria. Ang pangalan niya ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko. Maria. Bakit? Maria, paano mo nagawa ito? Hindi ko magawang igalaw ang aking mga kamay. Nakahawak lang ako sa manibela, nanlalamig, habang pinapanood ang dalawang estranghero sa loob ng aking tahanan. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ang dalawang lalaki. Mabilis silang bumalik sa kanilang kotse at humarurot palayo. Naiwan ang aming bahay na tila ba walang nangyari. Pero alam kong may mali, may sobrang mali, at doon ko nakita. Isang maliit na liwanag mula sa bintana ng kusina, kulay asul na apoy na ant-anting nagiging kahel. Pagkatapos, narinig ko ang isang mahinang tunog, isang pagsabog, boom. Hindi ito malakas, pero sapat na para basagin ang katahimikan ng gabi. Sa isang saglit lang, ang aming bahay ay binalot ng makapal na usok. Ang apoy ay nagsimulang gumapang sa mga kortinang gawa sa seda. Ang mga gamit na binili ko ng milyon-milyong piso, ang mga mamahaling muebles. Lahat ay ant-anting kinakain ng apoy. Apoy. Bulong ko sa sarili ko. Ang bahay ko. Nasusunog ang bahay ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong bumaba sa sasakyan at tumakbo patungo sa bahay para patayin ang apoy. Pero natigilan ako. Tiningnan ko si Junjun na mahimbing pa ring natutulog sa likod ng sasakyan. Kung nakinig ako sa kanya. Kung hindi ko siya pinaniwalaan kanina, nasaan kami ngayon? Nasa loob sana kami ng bahay na iyon.
Natutulog sana kami sa aming mga kwarto at sa bilis ng pagkalat ng apoy, sa tindi ng usok na iyon, hindi na sana kami nagising. Mamatay sana kami sa loob ng sarili naming tahanan, isang malaking patibong. Ang bahay na binuo ko para sa kaligtasan ng aking pamilya ay naging isang huling hantungan, isang kabaong na gawa sa semento at salamin. Napahawak ako sa aking mukha. Nagsimulang pumatak ang aking mga luha. Hindi ito luha para sa bahay. Hindi ito luha para sa pera. Ito ay luha ng matinding sindak. Sino ang gagawa nito sa amin? Sino ang gustong pumatay sa amin? At ang pinakamasakit na tanong, sino ang nagbigay ng susi? May susi sila. May susi, isang simpleng bagay. Pero ito ang nagbukas ng pinto para sa aming kamatayan. Naalala ko ang mukha ni Maria noong huling beses kaming magkausap. Sabi niya, "Liam, mag-ingat kayo ni Junjun." Akala ko iyon ay isang paalala ng pagmamahal. Pero ngayon, iniisip ko, iyon ba ay isang paalam? Alam ba niya ang mangyayari ngayong gabi? Ang sakit isipin. Ang asawa ko, ang nanay ni Junjun. Posible bang siya ang nagtraidor sa amin? Pinanood ko ang pagtupok ng apoy sa aming bubong. Ang subdivision na dati ay tahimik ay nagsimulang magising. Narinig ko ang mga kapitbahay na sumisigaw. "Sunog! Sunog! Tumawag kayo ng bumbero!" Nakita ko ang mga ilaw na bumukas sa ibang mga bahay. Pero ako, nanatili akong nakatago sa dilim. Hindi ako lumabas. Hindi ko ipinaalam na narito kami. Bakit? Dahil kung may mga taong gustong pumatay sa amin, mas mabuting isipin nilang patay na kami. Mas ligtas kami kung ang buong mundo ay maniniwalang kasama kami sa natupok ng apoy na iyon. Tiningnan ko si Junjun. Ang kanyang maliit na dibdib ay dahan-dahang tumataas at bumababa. Ligtas siya. Iyon lang ang mahalaga ngayon. Ang desisyon kong makinig sa kanya. Ang desisyong huwag pumasok sa loob ng bahay. Iyon ang nagligtas sa aming buhay. Isang himala. Isang mapait na himala. Naalala ko ang presyo ng bahay na iyon, higit 10 milyong piso ang halaga ng lupa at construction. 5 milyong piso para sa interior. Ang bawat sentimo na pinaghirapan ko bilang arkitekto, lahat iyon ay abo na ngayon. Pero sa gitna ng trahedyang ito, nakaramdam ako ng isang kakaibang kalinawan. Ang pera ay mababawi, ang bahay ay maitatayo muli. Pero ang buhay ng aking anak, iyon ay hindi mapapalitan. Ang apoy ay naging napakalakas na. Ang init ay umaabot na hanggang sa aking sasakyan kahit nasa kabilang panig ako ng kalsada. Ang kulay kahel na liwanag ay tumatama sa mukha ni Junjun. Mukha siyang isang anghel na natutulog sa gitna ng impyerno. Kailangan naming umalis dito. Kailangan naming mawala bago pa dumating ang mga pulis at bumbero. Dahan-dahan, inilagay ko ang sasakyan sa gear. Hindi ko pa rin binubuksan ang mga ilaw. Umatras ako ng dahan-dahan, palayo sa naglalagablab na apoy, palayo sa dating buhay na alam ko. Mula sa sandaling ito, wala na kaming bahay na babalikan. Wala na kaming tiwala sa mga taong akala namin ay mahal kami. Ngayon, kami na lang ni Junjun, dalawang kaluluwang nagtatago sa gabi. Habang nagmamaneho ako palayo, tiningnan ko sa huling pagkakataon ang aming bahay sa side mirror. Ang itim na usok ay tila humahabol sa amin, pero hindi ako hihinto. Salamat Junjun, salamat dahil sa takot mo, nabuhay tayo. Ngayon, kailangan kong alamin ang katotohanan. Sino ang nag-utos nito at nasaan si Maria? Ang gabi ay mahaba pa at ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Isang paglalakbay para sa hustisya at para sa kaligtasan ng kaisa-isa kong kayamanan. Hindi ko hahayaang masayang ang pagkakataong ito na ibinigay sa amin ng tadhana. Mabubuhay kami, magtatago kami, at sa tamang panahon, malalaman ko ang lahat. Sa ngayon, ang mahalaga ay malayo kami sa apoy, malayo sa panganib. Ang aming kapalaran ay nagbago na sa loob lang ng isang gabi. Mula sa pagiging isang matagumpay na arkitekto, ngayon ay isa na lang akong amang naghahanap ng mapagtataguan. Pero kahit anong mangyari, hindi ako susuko. Para kay Junjun, para sa katotohanan. Ang apoy sa likuran namin ay unti nang lumiliit sa aking paningin. Pero ang apoy ng galit sa puso ko ay ngayon palang magsisimulang mag-alab. Isang apoy na hindi titigil hanggat hindi ko nakukuha ang mga sagot. Paalam
aming tahanan, paalam sa mga alaala. Ngayon, ang tanging bitbit namin ay ang aming mga buhay at sapat na iyon. Sapat na iyon. Malamig ang madaling araw, pero ang hangin sa paligid ng aming subdivision sa Quezon City ay amoy usok. Amoy ng nasunog na pangarap, amoy ng abo. Nakatago pa rin ang aking sasakyan sa ilalim ng malalaking puno, malayo sa mga ilaw ng mga bumbero. Sa loob, katabi ko si Junjun na mahimbing pa ring natutulog. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. At hindi siya nagigising sa ingay ng mga sirena. Mula sa aking puwesto, tanaw ko ang harapan ng aming bahay. Wala na ang magandang disenyo na ipinagmamalaki ko. Ang itim na uling na lang ang natira sa mga dingding na dati ay puting-puti. Maya-maya isang puting sasakyan ang huminto sa tapat ng police line. Bumukas ang pinto. Lumabas si Liza, ang aking asawa. Ang babaeng pinangakuan ko ng habambuhay sa harap ng altar. Pinagmasdan ko siya ng maigi. Nakasuot siya ng itim na blusa, magulo ang buhok, at tila hindi makalakad ng maayos. Sa isang sandali, bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa gitna ng kalsada. Liam! Junjun! Ang kanyang sigaw ay bumasag sa katahimikan. Napakalakas, puno ng pait, puno ng sakit. Nagsimulang maglapitan ang mga kapitbahay. Ang mga tsismosa sa kanto, ang mga security guard, pati ang mga bumbero ay napatingin sa kanya. Narinig ko ang bulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Kawawa naman si Mrs., sabi ng isang matandang babae na kapitbahay namin. Nawala ang asawa at anak niya sa isang gabi lang. Nakita ko kung paano mag-iyak si Liza. Tinatakpan niya ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang buong katawan. Humahagulgol siya. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila ba totoo. Kung hindi ko lang alam ang katotohanan, baka pati ako ay naniwala na. Napakagaling niyang umarte. Habang pinapanood ko siya, bumalik sa isip ko ang lahat. Ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 15 milyong piso. Mayroon pa kaming mga insurance. Mayroon akong savings sa bangko na umabot na sa 5 milyong piso para sa pag-aaral ni Junjun. Lahat ng iyon ay mapupunta sa kanya kapag nawala kami. Liza, bulong ko sa loob ng sasakyan. Yan ba ang halaga ng buhay namin? Pera? Isang bahay? Bakit? Paulit-ulit ang tanong na iyon sa aking isipan. Bakit? 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 Isang pulis ang lumapit sa kanya. Nakilala ko siya, si Sergeant Reyes. Mabait na pulis na madalas naming makita sa presinto kapag may mga community meeting. Inalalayan niya si Liza na tumayo. Narinig ko ang sinabi ni Sergeant Reyes. Medyo malayo ako, pero dahil sa katahimikan ng madaling araw, rinig na rinig ang kanyang boses. Sabi ng pulis, Mrs., huminahon po kayo. Ginagawa namin ang lahat. Sumagot si Liza habang humihikbi. Sergeant, nasaan ang mag-ama ko? Sabihin niyo sa akin. Nasaan sila? Tumingin ang pulis sa nasusunog na bahay. Huminga siya ng malalim. Sa totoo lang po, Mrs., hanggang ngayon, wala pa kaming nakikitang katawan sa loob. Nanigas si Liza. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Sa isang saglit, nawala ang mga luha. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng lungkot, ngayon ay napalitan ng gulat. At higit sa lahat, takot. Takot. Hindi ito takot ng isang asawang nag-aalala. Ito ay takot ng isang taong nabuko. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Liza. Nanginginig ang kanyang boses, pero hindi na ito dahil sa iyak. Sigurado po kayo? Wala silang nakita? Sabi ni Sergeant Reyes. Opo. Halos kalahati na ng bahay ang nalinis ng mga bumbero, pero wala silang makitang bakas ng tao sa mga kuwarto. Baka po. Baka hindi sila pumasok sa loob kagabi? Nakita ko kung paano lumingon si Liza sa paligid. Ang kanyang mga mata ay parang mga mata ng isang hayop na naghahanap ng matatakasan. Hindi siya mapakali. Tinitingnan niya ang bawat sasakyang nakaparada sa dilim. Sa sandaling iyon, napatunayan ko na ang asawa ko, ang babaeng mahal ko. Siya ang nagbigay ng susi sa mga lalaking iyon. Siya ang nagplano na sunugin kami ng buhay. Galit? Isang matinding galit ang lumiyab sa aking dibdib. Mas mainit pa sa apoy na tumutupok sa aming bahay. Gusto kong lumabas. Gusto kong hilingin sa kanya kung bakit niya ito ginawa. Gusto kong ipakita sa lahat ng tao ang tunay niyang kulay. Pero
Pinigilan ko ang sarili ko. Hindi pa ito ang tamang oras, Liam. Mag-isip ka. Isipin mo si Junjun. Kinuha ko ang aking cellphone. Isang lumang cellphone na ginagamit ko lang sa trabaho. Hindi niya alam ang numerong ito. Tiningnan ko si Liza mula sa malayo. Hawak-hawak pa rin siya ni Sergeant Reyes. Maraming tao ang nakatingin sa kanya, naaawa, nagdarasal para sa kanya. Nagsimula akong mag-type ng mensahe. Maikli lang, simple. Pero alam kong sapat na ito para wasakin ang kanyang mundo. Sabi ko sa mensahe, "Naririnig kita, Liza. Ang galing mong umarte." Hininga ko ng malalim bago ko pinindot ang send. Ipinadala ko ang mensahe sa personal niyang numero. Pinanood ko siya. 1 minuto, 2 minuto. Narinig ko ang tunog ng notification mula sa kanyang bag. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone. Inakala siguro niya na isa itong text ng pakikiramay mula sa kanyang mga kaibigan. Nakita ko ang liwanag ng screen ng cellphone na tumama sa kanyang mukha. Binasa niya ang mensahe. Biglang namutla si Liza. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Tila tumigil ang kanyang paghinga. Halos mabitawan niya ang kanyang cellphone sa kalsada. Tumingin siya sa paligid. Mabilis. Tarantang-taranta. Alam na niya. Alam na niyang buhay kami. Alam na niyang may nakakakita sa kanya. "Mrs., okay lang po ba kayo?" Tanong ni Sergeant Reyes nang mapansin ang biglang pagbabago sa kilos ni Liza. Hindi nakasagot si Liza. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Sinubukan niyang magsalita pero tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sindak. Ito ang gusto ko. Gusto kong maramdaman niya ang takot na naramdaman namin ni Junjun. Gusto kong malaman niya na ang kanyang masamang plano ay nabigo. Muli akong nag-type ng mensahe. "Huwag kang lilingon, Liza. Baka makita kita." Pinindot ko ang send. Nakita ko kung paano siya muntik nang mawalan ng malay. Napahawak siya sa braso ng pulis ng napakahigpit. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat puno, sa bawat madilim na kanto ng kalsada. Siguradong iniisip niya kung nasaan ako. Siguradong iniisip niya kung ano ang gagawin ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang uri ng kapangyarihan. Hindi na ako ang biktima dito. Ngayon, ako na ang may hawak ng alas. Pero kailangan kong maging maingat. Ang taong kayang sumunog ng sariling pamilya ay kayang gumawa ng mas malala pa kapag naipit. Tiningnan ko si Junjun. Nag-uumpisa na siyang gumalaw. Malapit na siyang magising. Kailangan na naming umalis dito. Hindi na ligtas na manatili pa sa Quezon City. Kung alam ni Liza na buhay kami, siguradong sasabihin niya ito sa mga taong tumulong sa kanya at hahanapin nila kami. Muli kong ini-start ang makina ng sasakyan, dahan-dahan, tahimik, huling sulyap sa aking asawa. Nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kalsada, nakatungo, at tila hindi na alam ang gagawin. Ang gong ng bumbero ay patuloy na tumutunog, pero para sa akin, ito ay hudyat na ng aming bagong simula. "Paalam, Liza," bulong ko. "Magkita tayo sa tamang panahon. Pero sa ngayon, ituturing mo muna kaming patay." Pinihit ko ang manibela. Umatras ako at dahan-dahang lumabas ng subdivision sa kabilang gate. Hindi ako dumaan sa harap niya. Ang aming paglalakbay ay hindi magiging madali. Wala kaming damit kundi ang suot namin ngayon. Mayroon lang akong kaunting cash sa wallet, siguro mga 10,000 piso lang. Ang lahat ng credit card ko ay maaari nilang matrace. Kailangan naming pumunta sa isang lugar na hindi nila kami maiisip na puntahan. Isang lugar kung saan walang nakakakilala sa amin. Sa probinsya. Doon, sa gitna ng mga bukid at katahimikan, uumpisahan kong buuin ang mga piraso ng katotohanan. Bakit ako tinatrador ng sarili kong asawa? Sino ang mga lalaking may susi at hanggang saan ang kayang gawin ni Liza para sa pera? Habang nagmamaneho ako palayo sa nagniningas na bahay, nararamdaman ko ang bigat ng buong mundo sa aking mga balikat. Pero kasabay nito, mayroon ding bagong lakas. Lakas na protektahan ang aking anak. "Junjun," sabi ko habang tinitingnan ang aking anak sa side mirror, "pangako ni Papa, hinding-hindi ka na masasaktan. At pagbabayarin natin ang mga taong gumawa nito sa atin." Ang gabi ay unti-unti nang naglalaho. Ang langit sa silangan ay nagiging kulay ube na, hudyat ng bagong umaga. Pero para sa amin ni Junjun, ang umagang ito ay hindi simula ng kapayapaan. Ito ay simula ng isang giyera. Isang giyera na hindi ko hiningi.
pero hinding-hindi ko tatalikuran. At si Liza, titiyakin ko na ang bawat luhang ibinuhos niya kanina ay magiging totoo sa huli. Dahil sa larong ito ng buhay at kamatayan, ang katotohanan, ang pinakamatalim na sandata, at hawak ko iyon. Dahan-dahan, lumayo ang aming sasakyan sa magulong siyudad. Tinahak namin ang daan patungong Hilaga, palayo sa apoy, palayo sa kasinungalingan, at patungo sa isang kinabukasan na puno ng panganib pero puno rin ng pag-asa. Matatapos din ito. Magkakaroon din ng katarungan. Pangako ko iyan sa sarili ko. Pangako ko iyan sa aking anak. Pangako. Isang pangako na kasing tatag ng pundasyon ng mga gusaling itinayo ko. Pero sa pagkakataong ito, ang itatayo ko ay hindi na gawa sa semento. Itatayo ko ang aming kaligtasan sa gitna ng mga anino. At walang sinuman, kahit ang sarili kong asawa, ang makakapigil sa akin. Madilim na ang langit nang makarating ako sa harap ng isang lumang gusali sa gitna ng Quezon City. Dito, sa paligid ng mga punong nara na tila sumasabay sa bigat ng aking nararamdaman, matatagpuan ang opisina ng isang taong pinagkakatiwalaan ng aking ama, si Attorney Elena Santos. Habang naglalakad ako patungo sa pinto, hindi ko mapigilang isipin ang aking ama. Madalas niyang banggitin si Elena. Sabi niya, kung may isang tao raw na hindi matitibag ang prinsipyo at may pusong busilak sa pagtulong, ito ay walang iba kundi ang babaeng ito. Ngayon, sa gitna ng aking pagkakalunod sa kataksilan ni Liza, siya na lamang ang tanging salbabida na nakikita ko. Huminga ako ng malalim. Isang malalim na hininga bago ko itinulak ang mabigat na pintong gawa sa kahoy. Pagpasok ko, ang amoy ng lumang papel at kape ang bumati sa akin. Isang pamilyar na amoy na nagbigay sa akin ng kaunting kapanatagan. Naroon siya, nakaupo sa likod ng kaniyang mesa, nagsasalamin at tila seryosong nagbabasa ng isang makapal na folder. Nang iangat niya ang kaniyang tingin, bakas sa kaniyang mukha ang gulat. "Liam? Ikaw ba yan, hiho?" Tanong niya sa isang mahinahon, ngunit may awtoridad na boses. Tumango ako. Hindi ko agad nagawang magsalita. Parang may nakabara sa aking lalamunan. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking balikat. Ang kaniyang kamay ay mainit, tila isang ina na handang makinig sa kaniyang anak. "Umupo ka muna, uminom ka ng tubig," wika niya. "Balita ko ay, wala ka na. Ang balita sa lahat, pumanaw ka na sa aksidente sa ibang bansa. Doon ko na inumpisahang ilabas ang lahat." Ikinuwento ko sa kaniya ang bawat detalye. Ang sakit na naramdaman ko nang makita ko si Liza na kasama ang ibang lalaki. Ang masakit na katotohanan na ang asawang minahal ko nang higit pa sa aking sarili ay ang tao ring nagnakaw ng aking buhay, ng aking yaman, at ng aking karangalan. Ipinakita ko sa kaniya ang mga dokumento. Sinabi ko ang halagang kinuha sa akin, higit sa 10 milyong piso na pinaghirapan ko sa ibang bansa na wala na parang bula. At ang mas masakit, ang lahat ng iyon ay napunta sa mga kamay ng taong nagtaksil sa akin. Nakinig si Attorney Elena ng tahimik. Paminsan-minsan ay tumatango siya at humihigop ng kaniyang kape. Nang matapos ako, nagkaroon ng mahabang katahimikan sa loob ng silid. Isang katahimikang punong-puno ng pag-iisip. "Liam, pakinggan mo ako ng mabuti," simula niya. "Kilala ko si Liza. Alam kong matalino siya, pero hindi ko akalain na aabot siya sa ganitong uri ng kasamaan. Sa mata ng batas at sa mata ng lahat, ikaw ay patay na. At iyan ang pinakamalakas niyang alas ngayon." Tumigil siya sandali, tila tinitimbang ang bawat salitang bibitawan. "Huwag kang lalabas pa. Huwag kang magpapakita sa kaniya o sa kahit na kanino sa ngayon. Kung gagawa ka ng ingay nang wala tayong sapat na bala, madali kanyang mapapaikot." Napakatuso ng babaeng iyan, Liam. Kayang-kaya niyang baligtarin ang sitwasyon at palabasin na ikaw ang may sala o baka mas masahol pa ang gawin niya sa iyo. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Ebidensya. Kailangan ko ng ebidensya. Ebidensya, hiho, ulit ni Attorney Elena. Iyan ang kailangan natin. Isang matibay na ebidensya. Isang ebidensyang kasing tigas ng bakal na hindi niya kayang itanggi. Kung gusto nating mabawi ang lahat, kailangang dumaan tayo sa butas ng karayom na hindi niya napapansin. Napayuko ako. Saan ako magsisimula? Lahat ng gamit ko ay nasa kaniya.
ang mga account ko, ang mga papeles ko. Tila lahat ay nakuha na niya. Ngunit biglang may isang bagay na pumasok sa aking isipan. Isang alaala, ang sasakyan. Bulong ko. Anong sasakyan, Liam? Tanong ng abogado. Iniwan niya ang sasakyan ko sa parking lot ng Naya bago siya umalis patungong probinsya noong nakaraang buwan, paliwanag ko. Sabi niya sa akin sa huling tawag namin, doon lang daw iyon nakaparada dahil nagmamadali siya. Isang kulay itim na SUV. Kung nandoon pa iyon, baka may naiwan siyang kahit ano sa loob. Nagliwanag ang mukha ni Attorney Elena. Ngunit agad din itong napalitan ng babala. Mapanganib iyon, Liam. Maaaring binabantayan ang sasakyang iyon. Pero kung nandoon pa nga ang sasakyan, maaaring nandoon ang susi ng katotohanan, ang mga dashcam, ang mga resibo sa loob, o kahit anong dokumento na nakalimutan niyang linisin. Uminom muli ako ng tubig. Pilit na pinapakalma ang aking nanginginig na mga kamay. Sa isip ko, nakikita ko ang parking lot ng airport. Ang dilim, ang lamig, at ang mga serye ng mga sasakyang nakapila. Nandoon kaya ang sagot, Attorney? Kailangan kong pumunta roon, determinadong sabi ko. Mag-ingat ka, Liam, muling paalala niya. Tandaan mo, sa ngayon, ikaw ay isang anino. Isang aninong naglalakad sa gitna ng mga buhay. Gamitin mo ang pagiging anino mo para makakuha ng impormasyon. Huwag kang magpapadala sa galit. Ang galit ay nakakabulag at sa laban na ito, kailangan mong makakita ng malinaw. Nagpaalam ako kay Attorney Elena nang may mabigat ngunit determinadong puso. Binigyan niya ako ng kaunting pera, mga 5,000 piso, para sa aking pamasahe at pagkain. Tumanggi pa ako noong una, ngunit pinilit niya. Sabi niya, ito ay tulong niya para sa anak ng kaniyang matalik na kaibigan. Paglabas ko ng opisina, sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin sa gabi. Sumakay ako ng taxi patungong Pasay. Habang nakatingin sa mga ilaw ng syudad, hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding pangungulila. Ang Maynila na dati ay puno ng pangarap para sa amin ni Liza, ngayon ay tila isang malaking gubat na puno ng panganib. Liza, bulong ko sa aking sarili. Bakit mo ito nagawa? Bakit ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay ang siya ring kukuha nito? Inisip ko ang aming mga unang taon. Simple lang ang buhay namin noon. Masaya na kami sa simpleng hapunan, sa paglalakad sa parke. Ngunit nang dumating ang maraming pera, nang magsimula akong magpadala ng malalaking halaga mula sa abroad, tila doon din nagsimulang magbago ang lahat. Naging masilaw siya sa yaman, naging gahaman. Pumasok sa isip ko ang salitang traidor. Traidor. Isang salita na mas masakit pa sa sugat ng bala. Pagdating ko sa Naya, lalo akong nag-ingat. Itinago ko ang aking mukha sa ilalim ng suot kong sombrero at tinaasan ang aking jacket. Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa parking area kung saan niya sinabing iniwan ang sasakyan. Ang bawat hakbang ko ay tila may kasamang kaba. Paano kung wala na doon ang sasakyan? Paano kung nakuha na ng mga tauhan niya? Hinanap ko ang plate number. Binasa ko ang bawat sasakyan na nadadaanan ko. Wala sa unang palapag. Wala sa pangalawa. Nang makarating ako sa pinakadulong bahagi ng ikatlong palapag, doon sa madilim na sulok, nakita ko ito. Ang aking itim na SUV. Maalikabok na ito, tila matagal nang hindi nagagalaw. Ang mga gulong ay medyo malambot na rin. Ngunit nandoon ito. Naroon ang aking pag-asa. Nilapitan ko ang sasakyan. Lumingon-lingon muna ako sa paligid upang siguraduhing walang nakakakita sa akin. Ang aking puso ay tumitibok ng napakabilis. Dugdug, dugdug, tila gustong kumawala sa aking dibdib. Kinuha ko ang ekstrang susi na laging nasa loob ng aking pitaka. Isang maliit na susi na itinago ko para sa mga ganitong pagkakataon. Nanginginig ang aking kamay habang isinusuksok ito sa pinto. Mainit ang hangin sa parking lot ng NAIA Terminal 3. Iyong klase ng init na malagkit sa balat na humahalo sa amoy ng usok ng mga eroplano at sunog na goma. Nakatayo ako sa harap ng sasakyan ni Maria, ang puting SUV na binili namin noong nakaraang taon para raw mas maging komportable ang paghatid sundo sa anak naming si Mateo. Pero sa sandaling ito, tila hindi ko nakilala ang sasakyang ito. Tila ba naging isang estranghero ang lahat ng bagay na pagmamay-ari namin. Tumingin-tingin ako sa paligid. Maraming tao,
Abala sa kani-kanilang mga maleta, may mga nagiiyakan sa pag-alis at may mga nagtatawanan sa pagsalubong. Walang nakapansin sa akin. Hawak ko sa aking nanginginig na kamay ang spare key na palihim kong kinuha sa aming bahay. Sa loob-loob ko, parang may bumubulong. Liam, itigil mo na ito. Huwag mong sirain ang tiwala ninyong mag-asawa. Pero mas malakas ang tibok ng puso ko na nagsasabing may mali. May itinatago si Maria. At ang sagot ay narito lang, sa loob ng sasakyang ito na madalas niyang gamitin sa kanyang mga business meeting na hindi ko naman alam kung saan. Pumasok ako sa loob. Huminga ako ng malalim. Amoy na amoy ko pa ang paborito niyang pabango. Matamis, mabulaklak, pero sa pagkakataong ito, parang nakakasulasok ang samyo nito. Mabilis kong hinalughog ang glove box. Mga resibo lang ng toll sa SLX at ilang lumang tissue ang nandoon. Wala. Sinilip ko ang likurang bahagi. Malinis, masyadong malinis. Doon na ako nagsimulang kabahan. Alam ninyo, kapag ang isang bagay ay masyadong maayos, madalas ay may itinatago ito. Yumuko ako at kinapa ang ilalim ng upuan ng driver. Noong una, wala akong naramdaman kundi alikabok at mga hibla ng carpet. Pero nang iurong ko ang aking kamay sa pinakasulok, may nakapa akong matigas. Isang maliit na bag na kulay itim. Velcro ang lock nito. Sa bawat dahan-dahan kong paghila, tila tumitigil ang oras. Nang mabuksan ko ang bag, bumagsak ang aking balikat. Isang lumang modelong cellphone. Hindi ito ang mamahaling smartphone na gamit niya araw-araw. Isa itong mumurahing keypad phone, yung klase na mabibili mo lang sa tabi-tabi. Bakit kailangan ni Maria ng ganitong telepono? Binuksan ko ang device. Walang password. Pagtingin ko sa messages, isa lang ang pangalan na nandoon. Walang apelyido. Boss lang ang nakasulat. Ang huling mensahe ay nanggaling kay boss noong isang gabi lang. Sabi doon, siguraduhin mong maayos ang lahat. Malapit na ang takdang panahon. Anong takdang panahon? Anong maayos? Pakiramdam ko ay binuhusan ako ng malamig na tubig sa gitna ng init ng tanghali. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Sa loob pa rin ng bag na iyon, may nakatuping mga papel, mga dokumento na may tatak ng isang malaking kumpanya ng seguro, isang insurance company na kilala dito sa Pilipinas. Binuksan ko ang mga papel. Doon ko naramdaman ang tunay na takot. Ito ay mga life insurance policy. Hindi lang isa, kundi 3. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng mahigit 200 milyong piso. Isang napakalaking halaga. Halos hindi ko mabigkas ang numero sa aking isipan. 200 milyong piso para sa buhay ko. At ang isa pa ay para sa buhay ng aming anak, si Mateo. Sino ang beneficiary? Sino ang tatanggap ng pera kapag nawala kami? Isa lang ang pangalan na nakasulat sa lahat ng dokumento. Maria Santos Cruz. Ang aking asawa. Ang ina ng aking anak. Napaupo ako ng maayos sa upuan ng driver habang hawak ang mga papel na tila ba naging kasing bigat ng tingga. Pinagmasdan ko ang aking pangalan sa papel. Liam Cruz. Sa tabi nito ay ang halagang katumbas ng aking buhay. Para kay Maria, hindi na ako ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Hindi na ako ang katuwang niya sa pagbuo ng mga pangarap. Sa mga papel na ito, ako ay isa na lamang numero, isang investment, isang perang naghihintay na maklaim. At ang mas masakit, pati si Mateo, ang aming munting anghel na kaisa-isang anak namin. Pati ang buhay ng batang iyon ay may katumbas na halaga sa mata ng kanyang ina. Paano niya ito nagawa? Paano nasikmura ng isang ina na pagkakitaan ang posibleng pagkawala ng kanyang sariling dugo at laman? Nagsimulang uminit ang aking mga mata. Hindi ko mapigilang mapaluha. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng matinding pagkabigo at galit. Naalala ko ang lahat ng mga gabi na nagluluto siya ng hapunan, ang mga sandaling niyayakap niya ako bago matulog, at ang mga ngiti niya habang pinapanood si Mateo na naglalaro. Lahat ba ng iyon ay pagpapanggap lang? Ang bawat halik ba niya ay may kasamang pananalangin na sana ay makuha na niya ang perang ito? Tumingin ako sa labas ng bintana ng sasakyan. Ang gulo ng mundo sa naiya. Ang daming tao, ang daming ingay. Pero sa loob ng sasakyang ito, may isang nakakabinging katahimikan.
Isang katahimikang nagsasabi sa akin na ang buhay na kinagisnan ko ay isang malaking kasinungalingan. Maria, ang tanging nabigkas ko. Ano ba ang tingin mo sa amin? Mga baboy na itatumba para lang sa pera? Muli kong binasa ang mga dokumento. May mga pirma doon na pamilyar sa akin, pero sandali. Hindi ko kailanman nilagdaan ang mga papel na ito. Pineke niya ang aking pirma, pati ang pirma ng mga saksi, tila ba mga kakilala rin niya. Planado ang lahat. Mula sa pagpili ng insurance company hanggang sa pagtatago ng mga dokumentong ito sa ilalim ng upuan ng sasakyan kung saan alam niyang hindi ko kailanman sisilipin. Doon ko napagtanto na nasa panganib kami. Ako at si Mateo. Ang perang ito, ang 200 milyong piso na ito, ay isang sumpa. Hindi ito proteksyon para sa amin. Ito ay isang motibo, isang dahilan para may mangyaring masama sa amin. Nanginginig kong ibinalik ang mga papel sa itim na bag. Ibinalik ko ang lumang cellphone sa loob nito. Maingat kong inilagay ang bag sa ilalim ng upuan, eksakto sa kinalalagyan nito kanina. Kailangan kong kumilos na parang walang alam. Kailangan kong maging matatag para kay Mateo. Paglabas ko ng sasakyan, sinalubong ako ng silaw ng araw. Pero pakiramdam ko ay nasa gitna ako ng isang napakadilim na tunnel. Hindi ko alam kung sino ang tatakbuhan ko. Sino ang mapagkakatiwalaan ko sa mundong ito kung ang sarili kong asawa ay naghihintay lang ng aking kamatayan? Habang naglalakad ako palayo sa parking lot, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Ang bawat tao na nadadaanan ko ay tila may dalang lihim, pero wala nang mas hihigit pa sa lihim na nahanap ko sa ilalim ng upuan ng sasakyang iyon. Diyos ko, tulungan ninyo po ako. Tulungan ninyo kaming mag-ama. Dahil ngayon, alam ko na. Ang asawang inaakala kong sandigan ko ay siya palang naghuhukay ng aming libingan. At ang libingang iyon ay gawa sa ginto, sa halagang 200 milyong piso. Kailangang maging handa ako. Hindi ko hahayaang maging biktima lang kami sa sarili naming tahanan. Mula sa araw na ito, bawat galaw ni Maria, bawat salita niya, bawat tingin, babantayan ko. Dahil sa ilalim ng kanyang matatamis na ngiti, may nakatagong isang madilim na balak. At ang balak na iyon ang siyang magiging mitsa ng aming pagkawasak o ang magiging paraan ko para mailigtas ang aking anak. Huminga ako ng malalim, pinunasan ang aking mga mata at sumakay sa taxi. Sa isip ko, iisa lang ang tumatakbo. Maria, hindi mo kami makukuha ng ganoon kadali. Madilim na sa loob ng bahay. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang ugong ng lumang bentilador sa sulok ng aming kwarto. Si Liza, ang asawa ko, ay mahimbing na natutulog sa aking tabi. Tiningnan ko ang kanyang mukha. Napakaamo, napakatahimik. Sino ang mag-aakala na sa likod ng mukhang iyan ay may nakatagong lason? Dahan-dahan kong kinuha ang kanyang cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa. Mabigat ang aking kamay. Mabigat din ang aking dibdib. Parang may kung anong nagtutulak sa akin na huwag nang ituloy ito. Pero kailangan ko ng kasagutan. Kailangan kong malaman kung bakit bigla na lang nagbago ang lahat. Binuksan ko ang screen. Agad na bumungad sa akin ang mga mensahe mula sa isang lalaking nagngangalang Ricardo. Ricardo, ang pangalang iyon ay parang tinik na bumaon sa aking lalamunan. Binasa ko ang kanilang usapan. Isa-isa. Bawat salita ay parang hapdi ng alkohol sa isang sariwang sugat. Hindi lang pala ito simpleng pangangaliwa. Hindi lang pala ito pagtataksil sa aming sumpaan sa harap ng altar. Higit pa roon ang kanilang pinaplano. Nag-uusap sila tungkol sa akin, pero hindi bilang asawa, kundi bilang isang balakid. Nabasa ko ang tungkol sa aking insurance policy. 5 milyong piso. Iyon ang halagang nakataya. 5 milyong piso kapalit ng aking buhay. Sabi ni Ricardo sa kanya, Liza, pagkatapos ng lahat ng ito, mapupunta sa atin ang pera. Makakaalis na tayo rito. Malaya na tayong mamuhay sa paraang gusto natin. At ang sagot ni Liza, sana matapos na ito agad. Pagod na akong magpanggap na mahal ko pa siya. Pagod na akong magsilbi sa isang taong wala ng silbi. Masakit. Napakasakit basahin ang mga salitang iyon. Ang babaeng pinaglaanan ko ng 3 dekada ng aking buhay, ang babaeng inalagaan ko at pinagkatiwalaan ng lahat,
ay naghihintay na lang sa aking kamatayan. Pero hindi iyon ang pinakamasakit. May mas malalim pa palang sugat na kayang itanim ang kataksilan. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa hanggang sa makita ko ang pangalan ng aming anak. Si Junjun, ang kaisa-isa naming anak, ang batang itinuring kong mundo. Nagtanong si Ricardo kay Liza. Sabi niya, paano ang bata? Paano si Junjun kung itutuloy natin ang plano? Hindi ba siya magiging problema? Huminto ako sa paghinga. Hinintay ko ang isasagot ni Liza. Umasa ako, kahit kaunti lang, na mananaig ang pagiging ina niya, na kahit ako ay kaya niyang itapon, sana ay iligtas niya ang aming anak. Pero nagkamali ako. Ang sagot ni Liza ay tila isang hatol ng bitay sa aking puso. Sinulat niya, huwag kang mag-alala kay Junjun. Kung kailangang madamay ang bata, hayaan mo na. Ituring na lang natin siyang pinsala. Isang pinsala na hindi sinasadya, pinsala. Sa wikang Ingles, ang ginamit niyang salita ay collateral damage. Collateral damage, ang sarili niyang anak, ang batang nanggaling sa kanyang sinapupunan, ang batang pinalaki namin ng may buong pagmamahal. Para kay Liza, si Junjun ay isa na lamang sa gabal na pwedeng isakripisyo para sa 5 milyong piso at para sa bagong buhay kasama si Ricardo. Nabitawan ko ang cellphone sa ibabaw ng kumot. Nanginginig ang aking mga daliri. Ramdam ko ang pag-akyat ng init sa aking mga mata. Gusto kong sumigaw. Gusto kong gisingin si Liza at itanong sa kanya kung nasaan na ang kanyang kaluluwa. Paano nagagawa ng isang ina na talikuran ang sariling dugo? Paano naging mas mahalaga ang pera kaysa sa buhay ng batang tumatawag sa kanya ng mama? Naalala ko noong maliit pa si Junjun. Noong may lagnat siya at hindi kami natulog ni Liza para lang bantayan siya. Noon, akala ko ay iisa ang aming puso. Akala ko ay iisa ang aming pangarap. Ngayon, napagtanto ko na ang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan, isang mahabang palabas na ngayon lang nagwakas. Hindi lang pera ang gusto nilang makuha, gusto nilang burahin ang lahat ng alaala ko at handa silang dumanak ang dugo kahit dugo pa ng sariling anak, makuha lang ang kanilang kalayaan. Tumingin ako sa kisame, madilim, tulad ng aking kinabukasan. Pero sa gitna ng dilim na ito, may isang bagay na unti-unting nabubuo sa loob ko. Hindi na ito lungkot. Hindi na ito panghihinayang. Ito ay galit. Isang malamig at matalim na galit. Hindi ko hahayaang mangyari ang kanilang plano. Hindi ko hahayaang saktan nila si Junjun. Kung iniisip ni Liza na ako ay isang matandang wala ng laban, nagkakamali siya. Kung iniisip niya na madali akong mauto, diyan siya nagkakamali. Pinulot ko muli ang cellphone. Maingat kong kinuha ang mga litrato ng kanilang usapan gamit ang sarili kong telepono. Bawat salita, bawat plano ng pagpatay, bawat pagbalewala kay Junjun, lahat iyon ay magsisilbing ebidensya laban sa kanila. 5 milyong piso. Iyon pala ang halaga ng buhay ko para sa kanya. 5 milyong piso kapalit ng kaluluwa ng isang ina. Naisip ko ang mga lolo at lola na nakikinig sa akin ngayon. Alam ninyo ang pakiramdam ng magsakripisyo para sa pamilya. Alam ninyo ang hirap ng pagtitipid para lang may maipakain sa mga anak. Kaya alam kong nararamdaman ninyo ang bigat na nararamdaman ko ngayon. Ang pamilya ay dapat nakanlungan. Ang asawa ay dapat nakakampi hanggang sa huling hininga. Pero paano kung ang mismong taong natutulog sa tabi mo ang siyang naghahanda ng iyong libingan? Hindi ako iiyak. Tapos na ang oras ng pagluha. Ngayon ay oras na para sa katotohanan. Tiningnan ko si Liza sa huling pagkakataon bago ako lumabas ng kwarto. Mukha pa rin siyang anghel habang natutulog. Pero ngayon, alam ko na. Ang kagandahang iyan ay balat kayo lamang. Sa ilalim ng balat na iyan ay isang halimaw na handang pumatay para sa sariling kaginhawaan. Pumunta ako sa kusina at uminom ng isang basong tubig. Malamig ang tubig. Pero hindi nito kayang palamigin ang apoy sa aking dibdib. Bukas ay ibang araw na. Hindi na ako ang Liam na sunod-sunuran. Hindi na ako ang Liam na bulag sa pag-ibig. Bukas, kakaharapin ko ang katotohanan at ipapakita ko kay Liza na ang pinsalang sinasabi niya ay ang magiging mitsa ng kanyang sariling pagbagsak. Hahayaan ko muna silang magdiwang sa kanilang mga plano.
Hahayaan ko muna silang maniwala na tagumpay na sila. Dahil sa sandaling malaman nila na alam ko na ang lahat, doon magsisimula ang kanilang impyerno. Protektahan ko ang anak ko, kahit anong mangyari. Kahit magbayad pa ako ng sarili kong buhay, hindi ko hahayaang maging collateral damage si Junjun. Maghintay ka lang, Liza. Maghintay ka lang, Ricardo. Ang 5 milyong piso na inaasam ninyo ay magiging mitsa ng inyong pagkawasak. Dahan-dahan akong naupo sa sofa sa sala. Maghihintay ako rito hanggang sa sumikat ang araw. Maghihintay ako sa tamang pagkakataon dahil ang hustisya, kahit matagal, ay siguradong darating. At sa gabing ito, sa gitna ng katahimikan ng ating tahanan, isinusumpa ko, hindi kayo mananalo. Ang hangin sa Bonifacio Global City, o mas kilala nating BGC, ay sadyang naiiba. Malamig, amoy kape, at puno ng tunog ng mga sapatos na nagmamadali sa semento, ngunit sa hapong ito, ang katahimikan sa loob ng isang maliit na coffee shop ay tila may dalang bigat na hindi maipaliwanag. Ako ay nakaupo sa isang madilim na sulok, nakasuot ng sombrero at itim na jacket. Pinagmamasdan ko ang pintuan, naghihintay. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang isip ko ay kasing lamig ng yelo. Maya-maya pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Liza. Suot niya ang kanyang mamahaling damit. Bitbit ang bag na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Ang kanyang lakad ay puno ng kayabangan. Akala niya, siya na ang reyna ng mundo. Akala niya, tapos na ang lahat ng kanyang problema. Naupo siya sa mesa, sa gitna ng kafe. Tumingin siya sa kanyang relos. Mainipin siya, gaya ng dati. Hindi niya alam, ang bawat segundong lumilipas ay ang huling sandali ng kanyang kalayaan. Dahan-dahan, tumayo ako. Naglakad ako palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay tila isang hatol. Nang makarating ako sa harap niya, hindi muna ako nagsalita. Hinintay ko siyang mag-angat ng tingin. Nang makita niya ako, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Naging maputla siya, parang isang bangkay. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang labi ay nanginig. Liam, ang bulong niya. Halos hindi lumabas ang boses. Paano? Paano nangyaring narito ka? Patay ka na. Dapat ay wala ka na. Ngumiti ako ng mapait. Naupo ako sa harap niya. Akala mo lang iyon, Liza. Ang masamang damo, mahirap mamatay. Pero ang masamang tao, laging may katapat. Tumingin siya sa paligid. Natatakot siya. Ngunit nang makita niyang wala namang ibang lumalapit sa amin, bumalik ang kanyang pagiging matapang. Isang maling tapang. Anong kailangan mo? Ang tanong niya. Ngayon ay mas matapang na ang tono. Pera ba? Magkano? Sabihin mo lang ang presyo at ibibigay ko sa iyo. Huwag ka lang magpakita sa akin muli. Tumawa ako ng mahina, isang tawang puno ng pait. Pera? Liza, hanggang ngayon ba ay pera pa rin ang tingin mo sa solusyon ng lahat? Hindi mo ba naisip ang iyong anak? Ang sarili nating anak na binalak mong alisin sa landas mo para lang sa kayamanan? Dito na siya naging kampante. Akala niya, dahil kami lang ang nakaupo doon, ay ligtas siya. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Ang kanyang mga mata ay naging mapanganib. Oh, ang bulong niya. Ginawa ko ang lahat ng iyon. Ako ang nag-utos na tapusin ka. Ako ang nagbayad ng milyon-milyong piso sa mga taong iyon para lang mawala ka sa paningin ko. At ang batang iyon, siya ay pabigat lang. Isang balakid sa malaking mamanahin ko mula sa pamilya mo. Huminto siya sandali, tila ninanamnam ang kanyang sariling kasamaan. Wala kang ebidensya, Liam, ang dugtong niya habang nakangisi. Walang maniniwala sa isang huli na gaya mo. Ang pera ko, ang kapangyarihan ko sa lungsod na ito. Iyan ang magliligtas sa akin. Kaya kung ako sa iyo, tanggapin mo na lang ang alok ko. Kunin mo ang pera at lumayo ka na. Huminga ako ng malalim. Ang bawat salitang binitawan niya ay sapat na. Sapat na sapat na. Alam mo, Liza, sabi ko ng mahinahon, minsan, ang sobrang kumpiyansa sa sarili. Iyon ang nagiging mitsa ng sariling kapahamakan. Inilabas ko ang aking cellphone mula sa bulsa. Nakita niya ang isang maliit na pulang ilaw na kumukurap sa screen. Isang live recording. At hindi lang iyon. Sa kabilang dulo ng linya ay ang mga awtoridad na nakikinig sa bawat salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang ngisi ay dahan-dahang nawala. Ang takot na nakita ko kanina ay bumalik,
Ngunit ngayon ay mas matindi, higit na mas matindi. Ang katahimikan sa loob ng cafe ay biglang nabasag. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay mabilis na lumapit. Mula sa labas, nakita ko ang pagdating ng mga asul at pulang ilaw na sumasalamin sa malalaking salamin ng BGC. Tumayo si Liza, balak sanang tumakas. Ngunit huli na ang lahat. 4 na mga pulis na nakasuot ng uniforme ang pumasok sa pinto. Kasunod nila ang isang lalaki na pamilyar sa akin. Si Ricardo. Si Ricardo, ang kasabwat ni Liza, ay nakaposas na. Ang kanyang ulo ay nakayuko, hindi makatingin ng diretsyo. Tila isang basang sisiw na nawalan ng lakas. Liza Santos, ang sabi ng hepe ng pulisya. Ikaw ay inaresto sa kasong tangkang pagpatay at pakikipagsabwatan sa mga kriminal. Mayroon kaming sapat na ebidensya, kasama na ang iyong sariling pag-amin na narinig namin sa recording. Hindi makapagsalita si Liza. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalagay ang mga posas sa kanyang mga braso. Ang tunog ng bakal, clink, ay tila isang huling tuldok sa kanyang malayang buhay. Hindi maaari ito, ang sigaw niya habang hinihila siya palabas. May pera ako, may mga abogado ako, hindi ninyo ako maaaring ikulong. Ngunit ang kanyang mga sigaw ay nawalan ng saysay sa gitna ng mataong kalsada ng BGC. Ang mga tao ay huminto, nanonood sa pagbagsak ng isang babaeng akala mo ay sino kung umasta. Ang maskara ng kagandahan at yaman ay nahulog at ang natira na lamang ay ang pangit na katotohanan ng kanyang pagkatao. Lumipas ang mga buwan. Ang hustisya sa ating bansa ay sinasabing mabagal, ngunit sa pagkakataong ito, ang katotohanan ay masyadong maliwanag para itanggi. Sa loob ng korte, nakaupo ako sa tapat ng hukom. Sa tabi ko ay ang aking abogado. Sa kabilang panig, naroon si Liza, wala na ang kanyang mamahaling damit. Nakasuot na siya ng kulay kahel na uniforme ng bilangguan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Bawat saksi ay tumayo. Bawat dokumento ay ipinakita. Ang mga transaksyon sa bangko, ang mga mensahe, sa cellphone. Lahat ay nagtuturo sa kanya. Nang dumating ang araw ng hatol, ang buong silid ay napuno ng tensyon. Ang aking mga magulang, na matatanda na rin, ay naroon sa likuran ko. Hawak-hawak nila ang aking kamay. Ramdam ko ang kanilang panalangin. Sa ilalim ng batas ng Republika ng Pilipinas, ang panimula ng hukom, ang kanyang boses ay malalim at puno ng autoridad. Hinusgahan ng korteng ito na si Liza Santos ay may sala sa lahat ng paratang laban sa kanya. Ang hatol ay 30 taong pagkabilanggo, 30 mahabang taon. Narinig ko ang mahinang hikbi ni Liza. Ngunit wala na akong nararamdamang awa. Ang tanging nararamdaman ko ay ang malaking tinik na nabunot sa aking dibdib. Pagkatapos ng paglilitis, lumabas ako ng korte. Ang sikat ng araw ay napakaganda, parang isang bagong simula. Ang pinakamahalagang bahagi ng tagumpay na ito ay hindi ang pagkakakulong ni Liza, kundi ang makuha ko ang buong karapatan sa pag-aalaga sa aking anak. Ang aking munting anghel na siyang dahilan kung bakit ako lumaban ng ganito katindi. Nang makita ko ang aking anak na tumatakbo patungo sa akin sa labas ng korte, naramdaman ko ang tunay na kaligayahan. Binuhat ko siya ng mahigpit. Tapos na ang lahat, anak, ang bulong ko sa kanya. Wala nang mananakit sa atin. Tayo ay malaya na. Ang pera, ang mga ari-arian. Ang lahat ng material na bagay na pinag-awayan ni Liza ay wala ng halaga sa akin. Ang mahalaga ay ang kapayapaan ng isip. Ang mahalaga ay ang katotohanan. Sa huli, ang hustisya ay parang tubig na dahan-dahang humuhubog sa bato. Maaaring matagalan, maaaring mahirap ang daan, ngunit sa huli, ang tama ay laging mananaig. Ngayon, habang ibinabahagi ko ang kuwentong ito sa inyo, sana ay magsilbi itong aral. Ang kasamaan ay maaaring magtagumpay sa simula, ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman matatalo. Matulog tayong mahimbing ngayong gabi dahil alam nating may Diyos na nakatingin at may katarungang gumagalaw para sa ating lahat. Salamat sa pakikinig sa aking kuwento. Ang buhay ay patuloy at ang bukas ay puno ng bagong pag-asa. 30 taon para sa kanya, habang buhay na kalayaan para sa amin ng aking anak.
Tunay nga, ang hustisya ay matamis kapag ito ay nakamit ng may dangal. 3 taon na ang mabilis na lumipas. 3 taon mula nang gumuho ang mundo namin at muling itayo mula sa mga abo ng nakaraan. Ngayon, habang nakaupo ako rito sa beranda ng aming maliit na bahay sa labas ng syudad, pinagmamasdan ko si Junjun. Naglalaro siya sa damuhan. Tumatawa. Ang tunog ng kanyang tawa. Iyon ang pinakamagandang musika na narinig ko sa buong buhay ko. Hindi naging madali ang daan patungo rito. Hindi sapat na makulong ang taong nagkasala. Ang sugat sa puso at isipan, lalo na sa isang bata, ay hindi basta-basta naghihilom. Sa unang taon, si Junjun ay madalas magising sa gabi. Umiiyak, takot. Tinatawag ang isang ina na imbes na mag-alaga, ay nagdulot sa kanya ng trauma. Maraming oras ang ginugol namin sa mga doktor, sa mga eksperto sa isipan. Maraming gabi na kailangan ko lang siyang yakapin hanggang sa makatulog siya muli. Doon ko natutunan ang isang mahalagang bagay. Ang paghilom ay hindi isang karera, ito ay dahan-dahan, parang pag-agos ng tubig sa ilog. Kailangan ng mahabang pasensya, kailangan ng pagmamahal na walang hanggan. Mga kaibigan, mga lolo at lola na nakikinig sa akin ngayon, mayroon akong gustong ibahagi sa inyo. Mga aral na binayaran ko ng dugo at luha. Una, huwag ninyong babaliwalain ang inyong kutob. Ang ating instinct o yung tinatawag nating lakas ng loob ay madalas na tama. Noong una pa lang, may nararamdaman na akong mali kay Liza. Ngunit pinili kong magbulag-bulagan dahil sa tiwala. Huwag nating hayaan na ang ating pagmamahal ay maging takip sa katotohanan. Pangalawa, makinig tayo sa ating mga anak. Kahit sa kanilang katahimikan, ang mga bata ay hindi marunong magsinungaling tungkol sa kanilang nararamdaman. Kung may napapansin kayong pagbabago sa kilos nila, kung sila ay nagiging malungkot o mapag-isa, lumapit kayo, magtanong, at higit sa lahat, makinig. Ang pakikinig ay isang anyo ng pagliligtas. Huwag nating baliwalain ang mga maliliit na lamat sa ating pamilya. Ang maliit na lamat, kapag pinabayaan, ay maaaring maging malaking guho. Ang pamilya ay dapat maging isang ligtas na kanlungan. Isang lugar kung saan walang takot, kundi puro pag-ibig lamang. Sa ngayon, payapa na ang aming buhay. Si Liza ay nasa loob pa rin ng kulungan. Pinagbabayaran ang kanyang mga maling desisyon. Ang pera na dati ay pinag-aawayan ay ginagamit ko na ngayon para sa kinabukasan ni Junjun. Simple lang ang buhay namin, ngunit puno ng katotohanan. Sabi nga nila, ang ginto ay kailangang dumaan sa apoy para maging dalisay. Ang pamilya ko ay dumaan sa pinakamatinding sunog, ngunit tignan ninyo kami ngayon, mas matatag, mas matapang, at higit sa lahat, mas masaya. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Sana ay may napulot kayong aral sa aking karanasan. Ang buhay ay maikli lamang, kaya yakapin natin ang mga mahal natin sa buhay. Pahalagahan natin ang bawat sandali. Ako si Liam, at dito nagtatapos ang ating kwento. Ngunit para sa amin ni Junjun, ito pa lamang ang tunay na simula ng aming bagong buhay. Isang buhay na malaya, payapa, at puno ng pag-asa. Magandang gabi sa inyong lahat, at nawa ay gabayan tayo ng may kapal sa bawat hakbang ng ating buhay. Sa muling pagkikita, mga kaibigan.